And we are so back. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The TT Show. Ang tayo na talakayan showbiz edition. At ito na nga, ang question of national importance. At ito ay isang pakiwari ng mga taong nakapanood na sa mega blockbuster Hello Love Again na si Ethan. Ang katauhan ni Alden Richards sa nasabing pelikula, hinasabing si Alden Richards daw ay banungabang humali. Okay. Grabe naman yan. Grabe naman kayo. Kasi nga, ako po, kami ni kaibigang Glenn, hindi pa namin pinapanood ang nasabing pelikula. Kasi alam mo na namin, matagal siyang mag-i-stay sa mga sinihan. Ang haba ng mga pila eh. Yes, mahaba ang pila. At para kami si Maricel Soriano sa ayaw namin na masikip. So, ang nabasa ko po, ang obserbasyon na yan sa social media site na X at ilang malalapit kong kaibigan sa Facebook. Para sa kanila, meron kasi, meron kasi isang very important love scene, si Ethan at si Joy sa pelikula. At ang dating, para raw pong ingat na ingat si Alden Richards na makipaghalikan kay Catherine Bernardo. Samantalang parang kailangan, dahil ang tagal niyong hindi nagkita, ang tagal niyong hindi nagsama, kailangan mas marubdob na marubdob. At talagang, kung maaari nga raw, ay kinakagat-kagat pa ni Alden Richards ang labi ni Catherine Bernardo na nasabing eksena. Kaya para sa kanila, nabanoon sila sa pamamaraan ni Alden ng paghalik. Ako sa akin, hindi naman sa pinagtatanggol ko si Alden. Baka yun naman po ang instruksyon ni Direk Cathy. At saka hindi naman... Na ganun lang kaswabe ang halikan. At hindi naman siguro yun ang intensyon na hinihingi ng nasabing eksena. So, masasabi ko po talaga na, parang kulang ang halikan kung napanood ko na yung pelikula. Kasi di pa naman namin napapanood. Ikaw, Glenn? Ako, para sa akin, hindi lang naman isang pamantayan ng paghalik, di ba? Ibig sabihin, pagka miss na miss mo yung tao, kailangan marubdob at everything, na may kagat-kagat everything. Hindi naman lahat ng tao ganun humalik, di ba? Malay nyo kung may mga tao ganun humalik kay Ethan at saka nga yun parang privilege na yung mga nanonood dahil first time na ganun, mas kumbaga mas intense na yung pakikipaghalikan ni Catherine sa kanyang ka-eksena, leading man na si Alden nga. Kasi noon daw, nung kay Daniel Padilla, hindi ganun ka-intense. Minsan, smack lang. At minsan nga, may daya pa yung iba, diba? Yung mga una-unang pelikula nila. Diba? So, kasi, feeling ko, expectations sa mga nasalik ni Alden Richards, yung parang halik ni Tony Labrusca sa Glorious. Yung paglapat ng bibig na ni Angel, biglang nilabas yung dila, di ba? Parang yung ata gusto nilang makita Para masabi nila, ang galing humalik! Kasi parang gusto nila i-express na parang ngop-ngabal kung ngop-ngabal. Talagang gusto nila yung major laplapan. Yung talagang, di ba kasi everyone, di ba, nung lagi, if I remember it right, when nakita yung trailer ng Glorious, parang yun yung, ito yung halikan. Diba? Yung ginawa ni Tony at ni Angel Aquino. So, parang feeling nila, napaka-inosente pa rin ang halikan ni Alden at ni Catherine. Pero yun nga, sabi mo, may mga nag-observe na ba, na intense na yung scene. Ako, more than anything, ang tuwang-tuwa ako sa mga nababasa ko is na talagang pagkagaling-galing raw po ni Alden Richards at ni Catherine bilang Joy at Ethan. At saka ang ganda-ganda raw ng pagkakatahilang kwento. Yun nga. At saka marami talaga nagsasabi na mas maganda itong part 2 kaysa sa part 1. Kasi kadalasan yun yung nagiging dilema nung may sequel, di ba? Na lumalala yung part 2. Na yung part 2 hindi ganun kaganda kaysa sa part 1, di ba? Eto, marami talaga nagsasabi na ang maganda itong Hello Love Again compare sa Hello Love Goodbye. At yes, nasa sobrang ganda ng pelikula,
it's breaking box office records. Correct. As of today, ito na po ang pinaka-biggest money earner for 2024 Yes, oo. sa Pilipinas. At ito nakakaloka, sa kauna-unang pagkakataon, pumasok ang isang pelikulang Pilipino sa top 10 movies mismo sa Amerika yan. Palakpakan naman natin ng Hello Love Sa Again. para sa opening week, di ba? Para sa opening week. That is, again, just like Miss Chelsea Manalo, historic first yun. Dami isang pelikulang Pilipino na sabay pinalabas sa Pilipinas at sa Amerika, at sa Amerika pa mismo, ay kasama sa top 10. Pag number 8 number 8 at that, ang Hello Love Again. Namamayagpag doon. Namamayagpag doon, di ba? Namamayagpag na sa Pilipinas, namamayagpag pa sa Amerika. E paano palabas pa yan sa Europe? Sa ibang... Yun nga, di ba? Kasi bukod sa dito sa Pilipinas, sa Amerika, may mga kasunod pang ibang international screenings, di ba? I can just imagine, di ba? Papunta nga nung pumunta na nga sila sila Alden saka si Catherine sa North America, di ba? At saka sa Canada magkakaroon din sila doon ng special screening, nakasama sila, meet and greet din syempre. Saka kasi alam ko parang mayroong Asian Film Festival na maging part ang Hello Love Again. Asian World Film Festival sa Los Angeles. O sa LA, maging part doon ng ang Hello Love Again. So tiyak, lalong lalaki ang manonood ng mga foreigner at mga kapwa Pilipino sa nasabing pelikula. At 1,100 cinemas. Nationwide. Worldwide. Ngayon ko lang narinig yung ganun, di ba? Kadalasan nakikita natin over 100 cinemas. May nakita nga ako 300 cinemas. Pero ito, 1,100 cinemas. And a good friend of ours, si Miss Marie Cusi, I'm sure you know her, nanood siya sa napapanood sila sa SMB Kutan tung opening weekend. Hindi sila nakapanood kasi bawat oras, yung 4 na sinihan sa SMB Kutan ay sold out. Yes. Di ba pa nag-uusapan natin yan dati na sana may mga malls na siya lang ang puro palabas. And sa amin rin, sabi sa'yo at sa amin rin, sa Robinsons Las Piñas, kaya hindi kami makapanood-panood ng nanay ko. Sa 3 sinihan, siya lang ang palabas. Di ba? At kada sinihan, 3 screenings. So, ibig sabihin, 9 na screenings sa isang araw at lahat sold out. At saka siya yung first na Filipino film na nagkaroon ng midnight screening sa opening day, at diba? kitang-kita nyo rin naman na talagang siksik, liglig at umaapaw ang mga taong pumunta. Oo, nagpuyat talaga, di ba? Nagpuyat talaga. At ako sana itong trend na ito na pinasimulan ng Hello Love Again ay tuloy-tuloy na. Kaya lang, parang nagkakaproblema ngayon dahil kahit ang laki na ng kinita ng Hello Love Again, parang kasi siyempre ang ina-expect ng karamihan mabe-break yung record ng Rewind, 'di ba? Ang nagiging problema ngayon yung piracy. Ako kahit pa may piracy yan, mananalig pa rin ako na mabe-break niya. Kasi wala pa siyang isang linggo. Mabe-break niya yung nagawa ng na-achieve ng Rewind. At sa akin, more than ang gusto ko pang mangyari, after this, yung mga susunod na pelikulang Pilipino, alam niyo kung paano dapat nakatutunan niya kung paano ang manner of promotion ng Hello Love Again. Ginawa talaga nilang epic movie ito at talagang in-arouse sila ang curiosity ng lahat ng mga tao sa pagpapalabas ng mga panalong teasers, sa pagpapalabas sa mga kung saan nakikita sila. At saka ang sipag nila, hinangaan ko si Catherine saka si Alden na napakasipag nila mag-promote. At lahat ng black screening pinupuntahan. Lalo na kung black screening ng mga kaibigan nila ang gumagawa. Yun na nga, di ba? At mga special sponsors nila. Tapos sa TV guestings, ang sipag sobra. At halos lahat ng major musical variety shows napuntahan ng Kat Den. Diba? Kaya kami, Reality Show, congratulations po sa Hello Love Again, sa mga artista nito at puring-puri si Joros Gamboa, diba? Ang ganda ang husay-husay rin ng mga hirit ni Joros Gamboa bilang best friend at sidekick lagi naman ni Alden Richards sa nasabing pelikula. And so, again, to Richard Focuser Jr., to Catherine Bernardo, to Direk Cathy,
Diba? Congratulations po sa inyong lahat, sa lahat ng bumubuo sa mga produksyon, sa staff, sa crew, sa taga-promo ng Hello Love Again. Thank you for giving us this beautiful Filipino movie. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glency Bongga! Ito po on The Kitty Show, ang tayo na talakayan showbiz edition.